Police Major na utak sa missing beauty queen, sibak na sa serbisyo. Matapos ang masusing pagsisiyasat sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, tuluyan ng sinibak sa serbisyo si Police Major Alan De Castro. Ayon kay Police Regional Office Paul Kenneth Lucas, pinirmahan niya ang dismissal order ni De Castro kasunod sa resulta ng investigasyon ng Regional Internal Affairs Service 4A sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer laban dito. Napatunayan sa investigasyon na nagkaroon ng illicit at extramarital affairs sina De Castro at Camilon. Police Major Alan De Castro, dismissal serves as a significant step in ensuring that individuals entrusted with the responsibilities of serving and protecting our people are held accountable for these actions. Ani ni Lucas. Sinabi ni Lucas na mananatiling patas ang PNP sa pagsasagawa ng investigasyon bagamat sangkot ang kanilang mga kabaro. Hindi natin hahayaan na masangkot sa anumang katulad na insidente ang ating mga personnel na makakasira sa imahe ng PNP, dagdag pa ni Lucas. Nahaharap si De Castro at 3 iba sa kasong kidnapping at illegal detention. Kusang loob naman na sumuko si Jeffrey Ariola Magpantay, 33 years old, residente ng Barangay San Roque sa Rosario, Batangas. Matatanda ang isa si Magpantay sa pinaghahanap dahil siya ang personal driver ni Major Alan De Castro at parehong nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention hinggil sa pagkawalan ni Camilon. Ayon kay General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng PRO 4 Calabar Zone, siniguro ni Magpantay na kusang sumuko na magkaroon ng patas na investigasyon sa pagkawalan ng beauty queen. We appreciate the cooperation of all individuals involved in the legal proceedings. This act of Mr. Magpantay signals his commitment to face the charges levied against him in a lawful and transparent manner. Ngayon ay hawak na siya ng Batangas Police matapos na kusang sumuko. Ngunit bakit kinainisan ng marami ang ginawa nito? Pumarap sa mga tauhan ng criminal investigation si Jeffrey Magpantay. Isa sa pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Kalakip ng pagsuko nito ay hindi nito pagsasalita at pagsagot sa lahat ng katanungan sa kanya. Mahigpit umanong pinagbilinan si Magpantay ng kanyang abogado na huwag sagutin ang anumang katanungan na may kaugnayan sa kinakaharap nitong reklamo. Hindi rin ito sumagot ng tanungin kung nais nitong manatili sa kustodiya ng Balayan Municipal Police Station. Ayon naman kay Police Major Domingo Ballesteros, kahapon po kasi pumunta sila dito. Kinuha po nila yung personal record ni Jeffrey Magpantay. So after po nun, meron pa rin po silang hindi po clear sa kanila yung data na nakuha nila. So bumalik po sila para i-clarify po yung mga data po na nakuha nila kagabi. Pahayag ni Ballesteros, since po wala pa rin po lumalabas na warrant of arrest kasi ongoing pa rin ang preliminary investigation sa case na hinaharap ngayon. Hindi po namin siya ma-treat as criminal. Nasa isang room daw ngayon si Magpantay at doon may monitor. Tikom pa rin ang bibig ni Magpantay kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng beauty queen. Wala naman daw nabanggit na banta si Magpantay sa kanyang buhay. 3 buwan na noong January 12 mula nang mabalita ang pagkawala ni Catherine Camilon. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang kanyang pamilya na buhay ang dalaga at makakasama muli nila ito.